bonds.ph, no? I use bonds.ph to invest in retail treasury bills or retail treasury bonds or retail dollar bonds ng government of the Philippines, no? So yung retail treasury bond ng Philippines, no? It's ang minimum investment dito ay 5,000 pesos. This is in multiples of 5,000 pesos thereafter. And like Pag-ibig MP2, because this is from the Philippine government, 100% din ang guarantee, no? Ang latest na offer ng retail treasury bond ay last February 2024 to, sorry. This is not 2023. Let me see. February 23, 2024. Okay. So, yan yung ano no, yan yung rates na nakikita ninyo. Tapos yung retail dollar bond na first na na-offer yan noong 2021. Last year may na-offer. I'm hoping na may i-offer sila ngayon kaya lang patapos na yung taon ano. Kung titignan natin yung cycle nila, usually mga February, August ganyan. So hopefully may isang lumabas na retail treasury bill this coming November or hopefully this December ano para makapag-participate tayo. So ano ba itong retail treasury bills, retail treasury bonds at saka retail dollar bonds, no? So ito ay program ng government for small investors para ma-fulfill yung kanyang financial inclusion objectives. Para din magkaroon tayo ng diversification. Kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo, MP2 is the investment to beat. Pero syempre kailangan naman nating mag-diversify at hindi naman lahat ng plano natin ay nakaangla sa 5-year term, 'di ba? So meron tayong mga short-term na pangangailangan and maybe RTB and RDB can address this. Kasi yung RTB, meron akong nabili na RTB na 2 years, 3 years lang dati. Mas nauna siyang nag-mature kaysa sa iba. So this can also help in the economic recovery of our country, no? And hopefully this will not be used for corruption. Again disclosure lang po dito sa bonds.ph. Wala akong na-receive na fee from them. But if we repurpose this, we will be able to earn Facebook ads or YouTube ads for this one. And ito po ay personal opinion ko lamang hindi ko ito nagko-constitute ng advice. So, how do you log into bonds.ph? So, download nyo lang po yan sa App Store or sa Google Play. Okay? So, mag-log in sa bonds.ph na app. So, this is the interface of the app. Pag nalagay mo na yung username mo, i-enter mo naman yung PIN number mo, no? So, pag gusto mong bumili, no? Kung itong sa RDB2 before, you click the buy button, no? Yung buy button, which is this one. Nakikita nyo ba pag nagaganyan ako? Parang, okay, wait lang. Okay. So ito ito yung buy, that's the buy button. So pag click natin dyan sa buy button, usually magpapakita na kung ano yung RDB na available. So kailangan tayong mag-abang dyan. And yun nga, I'm keeping my fingers crossed na mayroon pang lumabas na RTB or RDB before the year ends. So mag-i-email nga ako sa Department of the Treasury ng Department of Finance. Okay. Tapos from there, i-ask ka niya kung meron kang dollar account or a dollar account kasi this is for USD . So yes, ang nilagay ko tapos yun lang i-link mo na siya tapos makakapag-invest ka na, no? So yun. So as of this today, ngayon ko lang ito meron akong 110,000 pesos na nalagay dito. So meron akong bonds na mas malaki pero hindi ako komportable na online app yung gagawin ko dito. So this is also one way for me to test ano yung mga available in the market that I could recommend, hindi recommend, that I could showcase to my followers, no? So
kung makikita niyo dito, merong nakalagay no na balance na 3,702. So yung mga kinikita ng mga to na peso-based ay diretso pumupunta dito sa balance ko, no? And if you take a look at this, mayroong nakalagay dito na ano no, cash out. Ayan no, yung cash out na yan. So pag nag-cash out ako, pwede ko yang 3,702 na yan, pwede kong i-cash out papunta ng GCash or ng mga bank accounts ko. Pwede 'yon, no? Or pwede rin naman na kapag may ganyan at may dumating na bago na RTB or RDB, din dadagdagan ko na lang para makabili ako, no, when I click buy and sell. Okay? So pag dadagdagan to, kasi sabi ka natin kanina ang minimum ay 5,000 pesos, di ba? Ay 3,700 lang yan. Biglang may RTB na available. So magka-cash in ka lang. So pipindutin mo lang itong cash in na yan to be able to do it, no? So ito yung mga active na bonds ko ngayon with the bonds.ph, no? So may RTB na 5 years, may 10 years na RTB. Tapos ito RTB 26, 28, 30, ayan, 29, 27. So yan yung mga ano niyan. Yan yung mga RTBs and RTBs na meron ako. Okay? So, yan yung ano. So, I think for me, no, magandang way to invest also in retail dollar bonds and retail treasury bonds because they are generally safer investments, no, compared to others. Let's say compared sa stock market, ay dito na lang sa RTB, RDB kasi government guaranteed nga siya, no? Okay. So sa inyo, sino sa inyo yung may exposure na sa bonds.ph? Ayan. Walang nagta-thumbs up or ano. So hopefully, i-consider nyo yan, ano. I think it would be a very good addition to your portfolio. Pero wag nyong anuhin ha, wag nyong lalahatin ha. Maigi pa rin na meron tayong pang-diversify lang siya. Hindi siya yung gagawin natin na main source. But pwede actually, kung retail dollar bond or retail treasury bond yung gagamitin natin, maganda siya for retirement din kasi pang long term itong mga to, no?